Isang bagong awitin, magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita ng inang simbahan, si San Vicente, Diakono at Martir. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ating pagsisihan at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mag-upapaw nawa sa amin ng iyong Espiritu upang ang aming puso ay matigib ng pag-ibig mo na sanhi ng pananaig ng martir na sa San Vicente. Noong ang katawan niya'y pinagpasakitan ng mga umuusig, iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek, Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos, nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham at ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan. At siya'y hari ng Salem, na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi, ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, "Sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo
ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palawakin niya ang lupaing iyong sakop. At lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay, katulad ni Melkisedek. Gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan ni Jesus ang ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamahinga. Para may maiparatang sila sa kanya, tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamahinga? Pagligtas ng buhay o pamatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Inunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pasimula po ng ating pagniling ngayong umagang ito, ang tanong ko po sa inyo ito, ano po mas maganda? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Gumawa ng mabuti, gumawa ng masama? Sige nga, itaasan kami ng gumawa ng mabuti. Gusto ng mabuti. Ayan, mabuti ha. Itaasan man po kami ng gustong gumawa ng masama. Ay, walang gustong gumawa ng masama. Mangumpisal kayo mamaya ha. Nagsisinungaling kayo. Pero mga kapatid, bakit ko po ito tinanong? Kasi sa mabuting balita, ito po ang tanong ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya. Ano ang pinakamagandang gawin sa araw ng pamamahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Alam niyo po, wala pong sagot dito.
Dahil ito po ay nakadepende kung paano ito nauunawaan ng mga taong nakikinig at nakakaunawa dito. Sa pananaw ng mga taong nangangailangan kay Jesus, hatid niya ay kagalingan, hangad nila ay biyaya, kaya po ang nais nila, mabuti ang paggawa sa araw ng pamahinga. Pero ang mga Pariseo, ang mga taong umuusig kay Kristo, ang mga naghahanap ng mali kay Jesus, anong hangad nila? Masama ang hangad nila kay Jesus. Kaya po mga kapatid, sa atin pong pang-araw-araw na buhay, ano ba ang dapat nating ipagpatuloy na gawin sa ating pag-iral sa daigdig na ito? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Madalas po mga kapatid, problema po natin ito. Bakit po ganun, Father? Gumagawa naman po ko ng mabuti, pero ang nakikita lang sa atin ay ang ating mga maling ginagawa. Kasi mga kapatid, yan po yung mga taong mga fault finders. Ang nakikita lang yung kapangitan ng ating ginagawa at hindi ang kabutihan. Alam niyo po, walang ginawang masama ang Diyos. At ang nagpapasama lamang dito ay ang paggawa natin ng kasalanan. At ang mga taong namumuna't nakikita lang ang mga mali natin, ito po yung mga taong walang kasiyahan sa kanilang buhay. Kung talagang kailangan natin ng Diyos at masaya tayo sa piling ng Diyos, hindi ba't ang tangi lang nating nakikita ay ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, isa po sa tinuturo po sa atin ng mga pagbasang ito, huwag kang maging reklamador. Huwag kang makakita ng mga mali ng kapwa mo. Huwag kang gumawa ng masama. Ito po mga kapatid ang tinuturo sa atin ng mabuting balita. Kung talagang nais mong mapasa iyo ang kaharian ng Diyos, nais mong isabuhay ang salita ng Diyos, hindi ba't ang dapat mo lang nakikita ay ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya po mga kapatid, ang tanong ko muli sa inyo, ano ang iyong gagawin? Gagawa ka ng mabuti o gagawa ka ng masama? Ang paggawa ng masama ay hindi nais ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti, ito ang hangad ng Diyos para sa ating lahat. Alam niyo po, kapag po tayo gumagawa ng masama, lalo tayong nagkakasakit, lalo po tayo nagkakaroon ng problema. Pero ang paggawa natin ng kabutihan ay pagtamo natin ng kagalingan na nanggaling kay Jesus. Tulad ng lalaking patay ang kanyang kamay, iniunat niya ang kamay patungo kay Jesus dahil ang hangad niya, kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa mamutawi sa ating puso't diwa ang paggawa ng mabuti tulad ng Diyos na ating lumikha. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito. Sa bawat panalangin na ating tutugon, Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang simbahan, naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinumang sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao. Sa ating panahon ngayon, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin.
sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalalig sa Diyos. Manalangin tayo. Ang mga namatay, Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inyaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Mapagmahal na Diyos, inangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayon ng iyong martir na si San Vicente ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Vicente ay parangalan.
Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mamubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron, at si San Vicente, diakono at martir, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot-tawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Vicente. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Araw mong aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.